Hello Kathden fans! Love Life ni Alden muling na-feature. Kathden magsasama sa Elena 1944. Aabangan natin ito. Si Alden po ay ginayuma ng isang vlogger dito. Nakaka-intriga itong ginawa ng isang vlogger. Unahin ko ito mga kasambreros ha. Marami tayong items by the way. Pero ito nakaka-intriga itong ginawa ni Yulin Castro. Sinawsaw niya kasi yung kamay niya doon sa binigyan niyang baso na may, hindi ko alam kung inumin ito mga kasambreros. Pinost niya ito kagabi. Si Yulin Castro po ay isang sikat na vlogger, no? Tapos, sorry po sa term na gagamitin ko, pero yung bansag niya kasi sarili niya ay pambansang yobab mga kasambreros. Sorry po sa term. Tapos ang ginawa niya dito, sinawsaw niya yung kamay niya doon sa sabi niya, parang alak. Parang hindi napansin ni Alden na sinawsaw niya yung kamay niya doon kasi parang may inabot si Yulin na alak. Hindi po alak ba ito? Parang inumin dun sa party. Pero alam ko ano pa to yung time pa ito ng launching ng business ni Julia Montes dun sa yung Proli na gummy mga kasambreros, no, na business or bagong business ni Julia Montes mga kasambreros. So nakita nga dito sa video si Julia Montes from afar sa malayo si Julia mga kasambreros sa katingin kina Alden at kay Yulin Castro na isang sikat na vlogger mga kasambreros or influencer. So crush na crush din kasi niya si Alden Richards mga kasambreros, no. Dito ay parang kunwari nagbeso-beso sila and so on mga kasambreros. Sobrang saya niya. Tapos inabot niya yung drinks. Ang tanong niya dito sa post niya, may caption siya mga kasambreros, hindi ko na screenshotan. Sabi niya, nag-iisip pa rin siya hanggang ngayon kung ininom ba talaga ni Alden yung binigay niya na drinks kay Alden. Kasi tingnan niyo sa slow-mo, talagang yung pag-upload niya nito ay naka-slow-mo na talaga mga kasambreros yung pagsawsaw niya ng kanyang kamay. Pero hindi ko alam, no, parang syempre parang hindi siya hindi naman nag-judge, pero ano naman sa aking pagtingin dito ay parang syempre, no, hindi dapat parang hindi siya gaano maganda na gawin mga kasambreros kahit na sabihin pa nating prank or something na kasi isasawsaw mo yung kamay mo sa tao dito sa inumin na what if pala na inom ni Alden. So parang hindi ko lang sure pero kayo na pong bahala mga kasambreros. Pero palagay ko naman ay sinabi niya at saka ni-reveal niya na sinawsawan niya yung tawag dito yung inumin na inabot niya kay Alden mga kasambreros. Pero wala parang paalis na siya si Alden tapos parang nakat niya yung video mga kasambreros. Pero nga sabi niya ay napapaisip pa rin siya kung ininom ba ni Alden itong kanyang drinks na binigay or nagayuma mga kasambreros. Tapos sige, unahin ko na itong dito yung Elena 1944 na posibleng magsama ang Kathden mga kasambreros. Nag-post dito ang isang admin na kung saan ay may larawan, no, ni na Alden at ni Ma'am Catherine mga kasambreros, parang poster ng Elena 1944. And again, hindi ito official na poster, no, kung kanino kung sa ABS-CBN or sa GMA galing, hindi po mga kasambreros. So fan-made na parang poster ng Kathden mga kasambreros sa Elena 1944. Which is we definitely hope mga kasambreros, no, we're hoping talaga na magbigay niya ng statement. Kung sa akin lang, pwede na i-cancel. Kung hindi kaya talaga, i-cancel na lang kasi 2023 pa ito. Nagkaroon sila ng unang press con. Tapos hanggang ngayon ay magti 3 years na, no? Magtatatlong taon na sa March. Alam ko March ito March 2023 yung una nilang press con sa sa Elena 1944. 11 hours ago, sabi dito, taong 2023 kasabay movie ni Catherine. So, Elena 1944. So, yun, yung night 2023 kasi, ang movie ni Catherine that time ay yung A Very Good Girl, AVGG. Tapos, yung Elena 1944, sinabay din nilang, press con mga kasambreros. Pero yung AVGG, yun lang yung napurso nila. No, pero ito pa ay posted ng Kapuso Throwback, no, 11 hours ago mga kasambreros, Alden Richards and Catherine Bernardo. Tapos dito si Catherine ay parang may baril siyang hawak, no. Alam ko meron akong isang poster nito na parang isang picture na ganito. Pero hindi nga magkasama sina Eduardo at saka si Elena. So yun mga kasambreros. So yun ang request natin, sana magkaroon ng official statement or parang progress yung Elena 1944 kasi marami ang nag-aabang kay phenomenal box office Cinema Queen
at Asia's multimedia stars na Alden Richards at Catherine Bernardo, no, sa project nito. Hoping and praying talaga na dito na mapagbigyan ng fans. Pero para sa akin sabi nga ni parang hindi na daw si Direk Livia Lamasan yung magde-direct ng Elena 1944. May sinabi kasi si Kasombrerong Raquel, no, sa comment section sa ating YouTube. Sabi dito ni Kasombrerong Raquel, no, Kasombrerong Raquel, asking for your permission Sabi dito niya, Kasombrerong Dennis, madabalitaan ako, parang hindi na si Direk Olivia Lamasan na magdidirect sa Elena 1944. Baka yun yung dahilan kung bakit hindi na rin nag-oo si Catherine sa Elena. Sa pagkakalam ko, nasa UK na si Direk Olivia, Kasombrerong Dennis, pero hindi pa ako sure kung totoo nga. Usap-usapan din na maaring sila Catherine at Alden ang gaganap sa movie na After Forever. Usap-usapan din na maaring sila. Okay, yung After Forever. Na-feature ko na rin to, no? Mga kasombreros na yung After Forever para sa MMFF 2026. So kung yun man ay okay sa atin kahit basta magsama, no? Maraming salamat Kasombrerong Raquel sa iyong scoop, no? Pero ito po ay for further confirmation pa, no? Sabi niya Kasombrerong Raquel, mga kasombreros. So at least may idea tayo na yun nga, no, yung parang kwento or parang istorya, mga kasombreros. Pero yung further confirmation pa natin yung information na ito, mga kasombreros. So yun talaga, baka siguro may edad na rin si Ma'am Olivia Lamasan, no? She has been producing movies, no, for quite a long time. So yun din siguro yung dahilan, mga kasombreros. So yun po, no. Pero abang-abang tayo, no, sa further updates ng Elena 1944. Pero nga, no, para sa akin kasi sobrang daring ng role ni Kath dito. Ay maganda na rin na hindi na siya umuo, mga kasombreros. Para sa akin sa iba gusto nila, pero para sa akin kasi sobrang daring siguro. Talagang inalagaan na rin ni Catherine yung kanyang image, mga kasombreros. Tapos ito, posted ni Ralph Kevin Marco Bautista or Marco Bautista. Nakita niya dito magiging leading lady ni Sir Alden, no, sa Code Grey na bagong serye niya ay si Maine Mendoza. Actually nagbigay siya ng mga options ng pwedeng maging leading ladies, no, ni phenomenal box office cinema king. May binigay din dito si Sanya Lopez, no, na pwede rin siyang magkaroon sila ng tandem ulit, mga kasombreros. Pero palagay ko hindi na, no, si Sanya Lopez, mga kasombreros. And yung mga nauna din mga options sina Kylie Padilla, si Julian San Jose. Pero palagay ko magiging busy si Julian San Jose kasi parang nababalitaan ko na gusto siyang makaka-collab ni Josh Groban na isang international singer, mga kasombreros, no. Tapos si Kylie Alcantara, nakikita rin nilang posibleng maging leading lady or partner ni Alden dito sa Code Grey. Ang ganda rin, no, ang galing din ito ni Kylie Alcantara, no, kasi sobrang biyasa din sa actingan at saka yung acting skill nito ay sobrang outstanding din po, no. Parang kasabay niya sina Barbie Forteza and other kapuso artists, mga kasombreros or actress when it comes sa trabaho or professionalism and of course skill. Pero kahit sino, no, basta trabaho lang naman itong kay Sir Alden, mga kasombreros, na ipapartner nila sa Code Grey na medical drama series. Tapos ito, si Elisha Pauline 12 hours ago, Catherine nag-relax muna dahil sa mga sunod-sunod na araw magiging busy na siya sa taping. So yun nga, no, itong picture ni Ma'am Catherine na nasa pool siya, part pa yata ito nung nasa beach sila, no, sa La Union, mga kasombreros. This was posted by Elisha Pauline and part yata ito ng video na naipost din natin nakaraan, mga kasombreros, no, with the Bernardo family. So yes, chill muna si Asia Superstar kasi ngayon linggo. So pagka Monday and then sa mga susunod na araw ay sobrang busy at saka hectic na naman ang schedule ni attorney, mga kasombreros. So kung kaya chill muna. Pero palagay ko nasa bahay na ngayon si attorney, no, ngayong weekend, mga kasombreros, kasi pahinga muna bago para kung pa sabi ni Sir Alden ay
bubuelo lang, no, ang katawan nila at saka isip, mga kasombreros. Tapos ito, si Sir Alden nagbabike dito, mga kasombreros, no? Pictures niya na nagbibisikleta. Tapos parang nasa indoor gym lang siya, nag-ensayo or nag-train, mga kasombreros. But if I'm not mistaken, ay throwback pictures ito, no, ng pagbibisikleta ni Alden ng kanyang Colnago. So yung kanyang girlfriend na Colnago ay parang wala na tayong masyadong ganap, no? Or masyadong nakikita, mga kasombreros, sa kanyang mga posts. So hoping, no, na nasa biking or athletics era pa rin si Phenomenal Box Office Cinema King. So gumanda yung kanyang mukha talaga ngayon, mga kasombreros, no? Kasi parang hindi na siyang dating parang siopaw, mga kasombreros. So yun po. Next item natin, kahapon ito pinost, one day ago, by Beautiful Artist Philippines. Bata pa lang talaga itong sikat, ang ganda niya talaga. So yun siya, no? Tapos pictures ni throwback pictures ni attorney, mga kasombreros, no, nung siya po ay nasa 15 or 16 years old, mga kasombreros. So talaga namang natural ang ganda ni Asia superstar na magkakaroon ng wax figure sa Madame Tussauds, no, sa Hong Kong, mga kasombreros. Abangan din natin yon kung ano yung gagawin ni Ma'am Catherine, no? Maaring pumunta siya doon para tingnan ng personal, mga kasombreros, or hindi na. Tapos 11 hours ago, posted of course ng A-team ni Alden, more photos during the Special Line Clear Braces new brand ambassador grand launch. So ito yung parang ibang mga pictures pa, no, ni Soy T doon sa contract signing, mga kasombreros. So nag-post lang yung kanyang pinakamamahal na A-team, Alden Knights Philippines, mga kasombreros, sa kanilang Facebook account. Tapos si Kath naman, na-feature 6 hours ago by Mixed Gel. So isang tingin ni Catherine Bernardo, parang may mukhang o parang may mahikang humahatak, kuhang-kuha ka agad. So tapos pictures ni Catherine dito na sobrang gwapa, sobrang hermosa, mga kasombreros. Tapos next item natin, so si Alden talagang hindi nawawala ng i-feature na yung press kay Alden. May McDo, may contract signing ng Special Line Clear Braces, and so on. So kami.com.ph na isang isang publisher din po, no, kahapon to pinost. Alden Richards is the new face of Special Line Clear Braces. Alden Richards officially signs. So yun, na-feature lang yung yung pag-sign nga or pagpirma ni Kaliwete. So left-handed kasi si Soy T, mga kasombreros, no, doon sa Special Line Clear Braces, mga grabe, na mahal ang press si Alden. So kagaya ng parati kong sinasabi ay kapag mahal ka ng press ay talagang sila yung magiging daan ng Panginoon na gagamitin ni Lord para iaangat yung pangalan mo parati sa social media, sa balita, and so on, mga kasombreros. At tapos ito, pinost din dito yung throwback pictures ni Victor Magtanggol, no, ni Alden Richards, mga kasombreros, way back 2018 pa itong kanyang action serye, mga kasombreros, no, si Victor Magtanggol, na kung saan ay kasama nga dito sa cast sina Andrea Torres, no, si Christopher Martin, Connie Reyes, Eric Quizon, si Pancho Magno, Janine Gutierrez, no, nakasama pala niya dito, no, hindi ko alam. First time ko kasi itong nalaman yung detalye ng Victor Magtanggol, mga kasombreros. So 2018, dito ay 1 year after or 1 year before nagawin niya yung Hello Love Goodbye, no, mga kasombreros and mga Kathinatics. So talagang dito si Andrea Torres yata yung kanyang dito, yung kanyang isa sa mga leading ladies, no, mga kasombreros and mga Kathinatics. So di ko lang kung mga ibang pictures dito, may mga andito sina Dion Ignacio, si Christopher Martin, of course, no, na best friend ni Alden Richards, mga kasombreros. So si China Hortaleza, Freddie Webb, Jan Estrada, nandito rin pala, no, Maritoni Fernandez, and so on, mga kasombreros. So dito ko din nalaman na magkasama pa sila dati, no, ni Christopher Martin, na talaga, mga kasombreros,
Victor Magtanggol. Wala talaga akong idea dati kasi nga 'di ba? Sabi ko Kathleen lang nung Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again. Saka lang tayo nagkaroon ng parang paghanga sa Kathleen mga kasembreros. Tapos ito another feature sa McDo ni Alden mga kasembreros, no, kahapon ito, one day ago, everyday ay trending. Nag-post McDonald's Heritage ni Alden, ito ang umani o ito yung umani ng madaming pambabatikos nung ginagawa pa lang. Pero ngayon, ang ganda na nung natapos. Umani naman ito ng samot-saring reaction sa social media kung saan marami ang nagpaabot ng pagkadismaya dahil sa mas maganda raw sana kung preserve ang natural na bahay, ha? Mas mabutian niya ang tinatayong negosyo dahil mas makapagbigay ito ng. So, hati nga yung opinion. So, siguro yung mga nega lang talaga ang kumaga pa mga bitter mga kasus. Hindi na alam na kapag may mga business si Sir Alden na pinapatayo ay mas marami siya natutulungan. Kaya hindi, joke lang po, naging triggered na. Then ito, next item natin. So yung Special Line na Facebook page, nag-post din sila ng parang final final na post kay Sir Alden 11 hours ago. Hindi actually final. Isa sa mga posts nila kay Sir Alden mga kasembreros na about dun sa contract signing nga ni Alden mga kasembreros. So a day full of smiles and excitement. Last January 8, we celebrated the launch of Special Line Clear Braces and proudly welcomed Alden Richards as the new face of Special Line. Celebrating confident smiles and meaningful transformations, the launch highlighted Special Line's commitment to excellence in modern clear aligner care. Ang tanong ko nga dito, parang isip ko magkano kaya yung talent fee, no, or contract fee ni Alden Richards mga kasembreros. Siguro hindi yan bababa sa dito sa 400,000 or 500,000, hindi natin alam, no, or 300,000 mga kasembreros. So tapos may supplies pa ng braces mga kasembreros. Tapos ito 2 hours ago, naka-yellow naman or naka-light yellow si Catherine, beautiful in yellow dress with slit and white high heel sandals, Miss Catherine Bernardo, 2 hours ago mga kasembreros. So but if I'm not mistaken, ito po ay throwback mga kasembreros. Tapos ito, isasali ko ito mga kasembreros. Parang naglabas na pala yung yung Metro Manila Film Festival or MMFF mga kasembreros ng kanilang this was posted by pep.ph or Philippine Entertainment Portal ng unofficial na mga results mga kasembreros ng box office ng MMFF. So ang nag-post mismo ay Yes Magazine 14 hours ago. Tapos yung date na nakalap nila nung box office amount or gross ng movies mga kasembreros sa Metro Manila Film Festival ay January 6, 2026 mga kasembreros. So nanguna dito yung mga kay Vice Ganda, tapos yung Shake, Rattle and Roll, Anne Mary, no, na produced by Mama Min mga kasembreros, si Tony Joji, tapos Bar Boys After School. So yun yung kanilang parang apat sa mga top 4 mga kasembreros. Parang nga, no, nalaman natin na parang ayaw ng pamunuan ng MMFF na magkaroon ng comparison or ranking kasi para mabigyan ng ng highlight or lahat ng pelikula ay panoorin ng mga tao mga kasembreros. Tapos ito, second sa ating last item, no, 23 hours ago. Excited ba kayo kung may movie ulit ang Kathleen? So, definitely yes, no, Queen Flor. So, ito ay posted niya, Queen Flor, mga kasembreros, no, 23 hours ago. Tapos, picture ng Kathleen during sa Hello, Love, Goodbye, mga kasembreros. So, talagang lahat tayo ay nag-aabang. Sabi ko nga, kahit na anong show, no, mapa-TV man yan or teleserye for example or movie for example, basta magsama ang Kathleen, action movie man yan or basta kahit anong konsepto, basta magsama lang ang dalawang ito ay kumapang tayo po ay magsasaya at magdiriwang mga kasembreros. Masabi natin na 2026 is the year of Kathleen mga kasembreros.
So, tayo po ay manalangin, no? Tulong-tulong tayo sa pag-pray mga kasambreros na magsama ang dalawang ito sa isang palabas or pelikula mga kasambreros. Tapos ito, 14 hours ago by Catherine Blue Hearts, Hot, no? Tapos picture ni Ma'am Catherine at saka hindi ko kilala yung mga kasama niya dito mga kasambreros. Siguro part ito ng kanyang isa sa mga endorsements niya dati. Tapos ay nagpa-picture, no? At nakuhaan ang dalawang ito sa gilid mga kasambreros. Tapos, so ito na nga main item natin. Actually, meron pa pala tayong dalawang items, no? Pero yung main item natin, bago yung isa pang last item, na-feature, no, sa Abante. Mga kasambreros ang love life naman ni Alden. Tungkol nga dito sa kanyang interview, no? Doon sa special line braces na napasegwehan. Yung kung nagwi-wish pa siya or nagiling din ng love life this 2026. Sabi niya, naman. So mamaya papakinggan natin ito mga kasambreros, no? Tapos na-mention din nila dito yung parang humihiling din sila, no, yung mga hosts, mga kasambreros na sana magka-love life na kasi compare lang pag-usapan. Tapos may business na naman may business na naman na i-open pa na yung McDo ng mga kasambreros. So, pero walang problema mga kasambreros. It's just a matter of priority. Yung sinabi nga ni Sir Alden dito mga kasambreros. So, pakinggan natin ito mamaya, no? Mga kasambreros, mga ka-kinatics para ma-appreciate po ninyo. And then of course, last item natin yung prayer ni Sir Alden, no? Panalangin na buhay din po natin mga kasambreros. Sabi niya, Dear God, give me wisdom today every step I take. Help me discern what to do, how to live, and how to stand firm on your word with both courage and grace. Open my ears to hear any assignments you place on my heart and help me respond with obedience and faith. Pananampalataya, no? Sa Panginoon. If any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. I pray for your will to be done on earth as it is in heaven. Shape my desires to align with yours and let my life reflect your plans. May your will unfold in my decisions and my words and my actions today. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. So, ito rin yung ating inaabangan, of course, no? Na item ni Sir Alden because prayer life is daily, no? Yung ginagawa din Sir Alden. And of course, na yung pagpapakain ng kanyang kaluluwa by meditating and reading the Word of God, mga kasambreros. Alright, so now sa ating Kathleen items, pahinga natin itong Abante, tapos ang salita po ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Diyan. Yan, Alden Richards, nasa wishlist nga ba na ma-meet niya ang the one this year? Watch po natin to mula kay Alan Sangkon. As Ending Alden yung yung sinabi mong ayaw mong tumanda na mag-isa, di ba? Pero ikaw ba isa sa wishlist mo ngayon na to have a girlfriend right now? Malay That nyo this naman, year. Sir Alan. Hindi natin alam. Meron dun sa on the side, malay mo, di ba? But, nandito lang, Yeah, but, ano naman, kung dadating siya sabi nga, di ba, parang, I'm waiting for love to come to me. Kasi, of course, based on experiences as well, parang ayoko muna siyang ilagay sa priority list right now because there are so many things happening then at the same time. Gusto ko munang solidify lahat yon, at least ma-sustain ko muna lahat ng yon before diving into things like that, which is a different commitment naman. So, eventually, malay niyo po, this year. Yeah. Pero wish ko sana makala-live si Alden kasi kung pera lang pag-usapan, kung future lang naman, nakapag-ipon na siya. Nako. Nagbukas yung bago niyang ulit na isang branch ng Concha. isang food chain, aba ko doon sa Concha niya, di ba? Hindi, wag ka na magbanggit ng mga negosyo, friendship, di ba? Di ba may tinayo na siyang food chain, tapos heto na naman, isa na naman branch friendship sa Laguna. Yeah. Grabe Oo, naman. yun. Sana makita niyo yung the one niya. Wag lang yung big one, ha? At para po sa ating Word of God ay sobrang relevant ito malalim ito naturo mga kasambreros. Ang title po ay Gawa, Gracia. Romans chapter 11 verse 6. And if by grace, then it is no longer of works.
Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Medyo nakakalito, no? At medyo malalim, mga kasembreros, ang ating turo. Gawa at saka grasya. So, ang dalawang ito, mga kasembreros, ay opposite when it comes to divine definition. Let's say, ang gawa ay, di ba, may reward ka. For example, pag gumawa ka o nagtrabaho ka, pwedeng sasahuran ka or may outcome. No, meron kang mapapala na resulta kapag ikaw ay nagtrabaho. May it be bad works or good works, mga kasembreros. Kunwari, nagtanim ka, no, ng gulay, no? So may mga times na aani ka ng gulay or darating ang panahon na aani ka ng gulay kapag hindi lang ng peste or ng mga baha, for example, mga kasembreros. Kapag successful ang iyong pagtatanim, ay aani ka. Tapos, so yun yung may ginawa ka, mga kasembreros, okay? Tapos, kunwari, nagtrabaho ka, of course, na mag-earn ka, tsaka sa sahod, mga kasembreros, kunwari, sa isang kumpanya, and so on, mga kasembreros. So, gawa. Ang grace naman, mga kasembreros, ito yung unmerited favor. Wala kang ginawa, wala kang ginawa, pero binigay sa'yo, okay? And yung grace, when it comes to biblical truth, mga kasembreros, alam natin that Jesus Christ is full of grace and truth, no? And siya yung pinakagrasya ng Panginoon sa atin, mga kasembreros. Kasi wala naman tayong ginawa. We didn't do something to earn Jesus Christ, mga kasembreros. Hindi naman nagtrabaho ang tao na maggagawa ako ng mga mabuti sa time ni Moises, sa time ni Joshua, sa time ni Ezekiel, ni Isaiah, ni Jeremiah, and so on, mga kasembreros, para dumating at saka ma-earn natin si Jesus Christ. So that is why Jesus Christ is grace. Okay? Yung kanyang gawa, yung kanyang mga favor sa atin, yung mga grasya, yung kanyang mercy, yung kanyang forgiveness, yung redemption, yung reconciliation, yung love. So lahat ito, mga kasembreros, ay bunga ng grace. So, tinatakil natin ito, mga kasembreros, para magkaroon tayo ng malinaw na viewpoint ng ng isipan, ng mindset, mga kasembreros, at of course, paniniwala na ang grace at ang gawa ay magkaiba, pero they work hand in hand, mga kasembreros. Okay, opposite sila, no? Kasi sinasabi ni Apostol Pablo dito na kung grace ang nangingiral, hindi na dito yung gawa. Kasi nga wala namang ginawa ang tao para ipadala ni God the Father si Lord Jesus Christ sa atin, no? Hindi naman tayo nagtrabaho sa farm, hindi naman tayo nagbungkal ng lupa, hindi naman tayo nagtanim para mapasa atin at ipadala ng Diyos Ama si Lord Jesus Christ sa atin. Tapos sabi nito, otherwise, grace is no longer grace. So kung may ginawa tayo, hindi na yung grace kasi nga may ginawa tayo, no? Kasi ang grace nga ay wala tayong ginawa, mga kasembreros. Wala, as in zero. Totally zero yung parang kunwari trip ka lang bigyan ng ng tao sa paligid mo or yung ninong mo, for example, kung sino mang gusto magbigay sa iyo. Tapos wala kang wala kang ginawa doon. Parang yung mga vloggers na yung ginagawa nila ay maghayo, pumunta sa mga lugar na sobrang minsan delikado, minsan matarik, no? Minsan talagang remote areas, mga kasembreros, no? Kagaya ng pinapanood namin minsan sa YouTube, no? Yung mga Team Looy, yung mga vloggers sa talagang mga random na tumutulong mga. So, walang ginawa yung kanilang mga recipients, yung mga tumanggap ng kanilang blessings, yung tumanggap ng kanilang mga groceries and pera, mga kasembreros. So, that's grace, no? Gawa ng Panginoon, mga kasembreros, na binigyan ng awa sa puso ng mga vloggers, mga kasembreros. And trabaho talaga nila yun, no? Pinaro-rolling lang nila yung pera na natatanggap nila from their sponsors and from their income, mga kasembreros, sa YouTube, kasi nga naging trabaho na nila yon, mga kasembreros. So parang ganun ba, walang ginawa yung mga taong ito, it's by mercy, it's by awa na lang na nabigyan ang mga taong ito, na dahil naawa ang vloggers, no, kung kaya sila hinatidan ng tulong, mga kasembreros. So parang ganun, wala sila, as in zero, wala silang ginawa, hindi naman sila nagtrabaho, no, para bigyan ng vloggers ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganyan, mga kasembreros. Tapos sabi niya, but if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. So ganun, no, vice versa, mga kasembreros, na kapag kung trabaho naman or may ginawa ang tao, so hindi na ito grace, hindi na ito grasya, because
gumawa nga siya at may tinrabaho mga kasembreros. So, ganun siya, no? Vice versa mga kasembreros. Ang work ay hindi na work kapag nilagyan pa ng grace. Ang grace naman ay hindi na siya grace kapag may ginawa ka tapos ma-earn mo yung isang tao, yung isang bagay or ang blessings na tanggap mo mga kasembreros. And God Himself, God the Father Himself is the source and the ultimate source of grace mga kasembreros. Yung ating buhay no araw-araw, yung oxygen na ating hinihinga bawat segundo, bawat millisecond ng ating buhay na tayo po ay nakatayo, nagtatrabaho pa rin at nabubuhay sa mundong ito na utang at hiram lang ating buhay. That is dulot or binigay na grace mga kasembreros ng ating Diyos. This verse emphasizes the concept that salvation is a gift from God. So not something that can be earned by performing good works or following a set of rules. So dito naman ay kasi sa ibang verses mga kasembreros ay context ito ng salvation. Na wala tayong ginawa para ma-earn natin yung salvation mga kasembreros, but it is the product of the triumphant and victorious work of Jesus Christ mga kasembreros, and by the great love of God the Father that He sent His only begotten Son sa atin, Jesus Christ mga kasembreros, para magkaroon tayo ng panag-uli sa Panginoon at magkaroon ng access sa heaven if we believe and accept Jesus Christ mga kasembreros sa ating buhay as our Lord and Savior, and having faith mga kasembreros, manampalataya tayo at magtiwala kay Lord Jesus Christ habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, no? So yun siya. Kasi wala nang tayong ginawa para, sabi ko kanina, wala nang tayong ginawa para sabihin ng Diyos Ama na, kasi ginawa ni ganito, kasi ginawa ni ganyan, ay papadala ko yung aking kaisa-isang anak. No, John 3:16, for God so loved the world. No, yun siya. Love, no, na namunga pa ng grace, ng uli, ng reconciliation, ng pagpapatawad, ng forgiveness, ng redemption, pagtubo sa tao because we were, kung paano nakaset na tayo, nakaschedule na tayo na itapon lahat sa impyerno. But God the Father, no, gumawa na ng paraan mga kasembreros ang Diyos Ama para tayo ma-reach out, maligtas mga kasembreros na hindi na natin deserving. So yun siya, no, hindi na tayo deserving na magkaroon pa ng second chance, magkaroon pa ng third chance, ng million chances mga kasembreros, kasi sobrang dami na ng kasalanan ng tao na kumbaga pa sa isang drum ay nag-uumapaw na, kung kaya kailangan ng tapyasan mga kasembreros. So ang tao ay sa time ni Noah, for example, di ba? Nilipol na dapat lahat ng tao, pero by the grace of God ay preserve niya ang humanity, no, ang lahi ng tao through the life of Noah mga kasembreros. And the present and the modern Noah ay si Jesus Christ, no, that by the grace of God the Father, He saved us. It highlights the idea of grace, which is God's unmerited favor and love shown to mankind. So gaya na mention natin kanina, no? Unmerited. Wala tayong ginawa mga kasembreros, but we earned, but we received it mga kasembreros by the grace of God. It reminds us that no matter how hard we try to earn salvation through our actions, it is ultimately a gift that we can only receive through faith in God. So, nasabi natin, so yung kabutihang ginagawa ko, bakit ako gumagawa na mabuti kung hindi naman pala ako maliligtas dahil sa gawa? So, ang sagot dyan mga kasembreros ay ganito. Tumanggap tayo ng salvation, tinanggap natin si Jesus Christ, tumanggap tayo sa kanyang grasya, tumanggap tayo sa kanyang favor, tumanggap tayo sa kanyang pag-ibig, tinanggap natin yung si Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. That is why, at tumanggap tayo ng kaligtasan, no, mula sa kanya. That is why we are doing good works. Okay? Hindi ang good works ang basis ng salvation. Kumaga pa, ang mindset kasi ng maraming tao ay gagawa ako ng mabuti para maligtas ako. So hindi po, gumagawa tayo ng mabuti kasi niligtas na tayo ni Lord Jesus Christ. So magkaiba po yun. Kumaga pa, nauna yung kaligtasan na natanggap natin, tapos gumagawa na lang tayo ng mabuti because we are being saved. Okay, nagigets po natin, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas because Jesus Christ did that on the cross, no? Wala tayong dapat gawin kundi ang sumundin ang kanyang utos na yun nga, no? I love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor, our family, our friends, mga kasos, our neighbors, as we love ourselves. So ganun po siya. Ang mindset kasi ng tao baliktad, no? Nauuna yung good works para maligtas. Hindi, naligtas na tayo kung kaya gumagawa tayo ng mabuti. Kung product na lang, resulta na lang ng pagtanggap natin kay Jesus Christ as our Lord and Savior, kung kaya tayo gumagawa ng mabuti, nagiging kind tayo, nagiging humble, nagiging... Katulad ni Sir Alden ba, natanggap na niya, no, nagbabasa siya ng Biblia araw-araw, tinanggap niya yung kaligtasan kay Lord Jesus Christ, ini-accepted, no, namumuhay siya ayon sa pananampalataya, and he's now doing good works. So, pero hindi ibig sabihin na yung good works na yon ay hindi na natin gagawin, okay?
hindi, syempre, no, kapag, ano yun parang product, yun yung manifestation, yun yung proof, isa sa mga proofs na tayo po ay sumusunod at saka may Kristo sa ating buhay. Tinanggap natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon nating buhay. So, hindi mo rin mas pwedeng sabihin na, tinanggap si Lord Jesus Christ tapos hindi ka gumagawa na mabuti. So, hindi rin pwedeng ganun mga kasambreros. Kasi nga, ang proof, ang legit na proof mga kasambreros, na tayo po ay isa sa mga legit na patunay, no? Na tayo po ay nakatanggap at saka sumusunod kay Kristo, may close at saka intimate na relasyon sa Panginoon, ay yung gumagawa tayo na mabuti. Hindi pwedeng sabihin na, tinanggap ko na si Lord Jesus Christ, tapos palamura ka pa rin, tapos palaaway ka, no, tapos hindi ka maawain, tapos hindi ka mapagpatawad. So, tapos prideful ka pa rin, mayabang ka pa rin, mahangin ka pa rin, so hindi mo naman mahal ang magulang mo, mabisyo ka pa rin. So, hindi pwedeng ganun, no? Mahal na mahal mo ang Lord Jesus Christ, pero humihitit ka pa rin ng sigarilyo at saka na kung ano mang hinihitit mo dyan. So, parang ganun mga kasambreros ba? So, yun yung patunay na tumanggap ka na mga kasambreros. So, mali lang kasi yung kaisipan ng tao na, kasi mabuti ako. Bakit niya maliligtas? Bakit niya makapasok sa heaven? Kasi mabuti akong tao, gumagawa ako ng mga charity works. No. Because you accepted the Lord Jesus Christ and you live according to the faith, no, na binigay niya sa atin and according sa kanyang grace, mga kasamaras. So yun, faith, grace, and ang grace ng Panginoon, mga kasamaras, and we accepted Him as Lord and Savior, no, and kalakip nun ay yung pagpapatawad, no, pinapatawad natin yung mga nagkasala sa atin, gumagawa tayo ng kabutihan, mga kasamaras. So, kasunod na lang yun, okay? But the main point here is the main foundation, the main reason kung bakit tayo naliligtas or naligtas, mga kasamaras, because the grace of God, no, tinanggap natin si Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, and we live by faith sa Panginoon, mga kasembreros. Alright, so medyo malalim, no, ang ating salita ng Panginoon, but nawa ay naintindihan po natin, no, yung salvation, no, through the grace, no, through the faith, mga kasembreros, na meron tayo sa ating Panginoon Diyos. Alright, so now sa ating Word of God, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, and understanding ng tamang kahulugan ng kaligtasan through the grace of God, no, and faith, mga kasambreros sa Kanya. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, and no one has been equal and no one is equal sa pangalang Jesucristo. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.